Nak, may papalaro ako sa'yo. Ganda. Hello guys, so nakakatuwa no, meron tayong nakuha ang PS Vita. So ito guys yung pot, kasi meron pa isa nito, yung slim version. Pero for me, mas maganda tong pot. Kasi ang pot guys is naka-OLED siya. Paulit-ulit ako sa mga vlog ko, kapag naka-OLED ang iyong screen, yan ang pinakamagandang screen na makukuha mo. So trivia lang guys about sa PS Vita, no? So nirelease to noong 2011. So pinakita ko siya sa anak ko, sabi ko ito yung PS6. So nagulat siya, ba't raw ang liit? Kasi hindi pa siya pinapanganak, meron na neto. So unang pangalan talaga nito is NGP. Next Generation Portable. So ito yung successor nung PSP. Kasi guys, nagkaroon dati ng PSP yung hype na hype. So nagkaroon rin ako noon. Ang bili ko noon 10,000 pesos tapos naka-jailbreak na rin siya. Doon ko guys first time narinig yung word na jailbreak O ibig sabihin raw noon ay mas mahal yung unit pero malalaro mo ng libre yung mga game. Ito guys, naka-jailbreak rin tong PS Vita na to. And isa pa guys sa kinaibahan nito sa PSP ay dalawa na yung kanyang analog stick. Tapos touchscreen rin siya. Grabe no, 2011 may ganito ng klase ng tech. Tapos pakita ko sa inyo guys yung mga pindutan niya. Syempre yung D-pad. Tapos ito yung dalawang analog stick. Tapos syempre yung sa PlayStation yung square, triangle, X, circle. Tapos dito LNR lang no. So wala siyang R2. Pero meron siyang pindutan dito sa likod. Yan. So hindi natin nakikita pero may mga capacitive touch dito. Then dito guys sa ilalim yung charging port niya ay kakaiba kasi hindi siya Type-C, hindi rin siya micro USB. So ganito guys yung charger niya. So yung memory card nito guys kakaiba rin no kasi ang nagpo-produce lang noon is Sony lang. So hindi siya micro SD card, hindi rin siya SD card. And syempre alam ng lahat ng merong mga PS3 or PS4 yan na ito yung nagpauso ng remote game. O yung dito mo guys ilalaro yung PS4 or PS3 mo using streaming. Ito guys yung ninuno ng PS Portal pero ang maganda dito guys no, meron siyang mga sariling games, hindi kamukha ng PS Portal na talagang for remote playing lang siya. Ito guys yung pinakahuling legit na nirelease ng Sony na talagang gaming handheld siya. Kasi yung PS Portal di natin masasabing gaming handheld yon kasi nga streaming services lang siya or for remote play lang siya pero hindi mo siya pwedeng installan ng games dun sa mismong PS Portal. Ito guys, talagang pwede mo siyang lagyan ng games mismo dito. At syempre meron siyang mga dedicated na games na talagang para sa PS Vita lang. So ang PlayStation Vita guys is inabandona na siya ng Sony nung 2019 pa. So wala ka nang mabibili na games nito at wala na rin guys yung server nito na kung saan pwede ka makabili ng mga legit na game. Yan yung sinabi ko guys nung nakaraan na ang advantage sa mga physical game, kahit mawala na yung server ng mga digital games ay malalaro mo pa rin yung mga games. So sa ngayon guys, no, wala ka na talagang mabibili na games ng PS Vita. No? So malalaro mo na lang to through jailbreak na lang. So ito guys ang kinagandaan kapag ka naka-jailbreak na siya. So punta lang tayo dito guys, then X lang natin. Tapos may nakalagay dito PKGJ. No? Kasi nagkaroon na ako nito mga 2018. Kaya kahit papaano nakakabisado ko pa rin siya. No? Then makikita nyo na dito guys, no? Ang games na kasali dito is 2,365 games. Yan, so sobrang dami na nito guys na games na pwede mong i-download anytime. So mas buhay pa guys yung server ng jailbreak na mga games no kaysa dun sa mismong server talaga ng PS Vita. Yan, no? Lahat ng games nandito. Angry Birds Star Wars nandito pa nga. Oh. So kung paano mo siya i-download, so pili ka lang ng game. Halimbawa ito na lang yung mabilis lang i-download itong Burn the Rope. Tapos install mo lang siya. Tapos may makikita ka dyan installation of Burn the Ropes, queue on live area. Yan, so okay mo lang siya. Tapos ito yung home. So makikita mo dito na parang meron naglo-loading dito. So pag tinap mo siya guys, yan makikita mo lahat ng mga notification mo. Yung mga dina-download mo, tapos yung mga update guys, makikita mo sila lahat dito. Yan, so na-download na natin guys yung Burn the Rope na ganun lang kasimple. So try nga natin na laruin. Ang ganda ng screen nito guys, kaso ang problema kasi kapag ka-AMOLED, may mga AMOLED burn. Makikita nyo yan guys, yung parang mga color gold sa gilid na yan, mga AMOLED burn yan. Yan lang yung issue guys kapag ka-AMOLED, pero pagandaan talaga ng screen, walang tatalo sa AMOLED. Yan, so play na natin siya. Yan, makita nyo, touchscreen rin siya. Oh. So 2011, so pausbong pa lang yung mga smartphone nito. So kung talagang dati gusto mo maglaro talaga, eto PS Vita, saka yung PSP, yan yung mga uso dati. Ang issue ko dati sa PSP, yung mga games guys na mga RPG, parang hindi siya buo eh. Parang maiksi yung mga games. Alam niyo yun, yung ibig sabihin, di ba? Hindi ka makakapag sa console ka ta naglaro. Ang haba ng games talaga masusulit mo eh. Yan, so nalalaro naman natin siya guys. Ayan, oh. Ito guys, pakita ko sa inyo tong games na to na para sa PS Vita, itong Tear Away. Kung meron kang PlayStation 5, tapos nalaro mo yung Astrobot, so dinidemo dun guys yung kakayahan ng PlayStation. So ito guys yung game para i-demo naman yung kakayahan ng PS Vita. Hopefully guys, working pa yung nasa likod. Sa una pa lang, gumagana yung gyro niya. Dati bilib na bilib ako dito eh. Una ko guys nakita tong gyro na to sa iPad Nano. Meron dun game eh, yung para siyang puzzle, tapos may bulitas. Kasi guys, ang PS Vita meron siyang camera sa likod, meron rin siyang camera sa harapan. Yan, tignan nyo. Oh. Yan, kita ba ako? Do you have
Little hands or big hands? Big hands. Closest to your skin tone ito. Shake the PS Vita system. Ayun o, tingnan nyo. May camera o. Galing. Ayun o, tingnan nyo to. Mga daliri ko. Ayun o. May sa likod o. Ang cute na ito. Papalaro ko nga ito sa anak ko. Diyan. 2 finger, 4 finger, 3, 6, hanggang 4 finger lang. Yun. Ang cool! Yan, so try pa natin yung ibang games guys. So ito pakita ko sa inyo itong Assassin's Creed 3 Liberation. So ito full game to na malalaro mo rin siya dati sa PS3. Tapos malalaro mo siya dito guys ng buo. Kasi sa PSP, ang malalaro mo lang doon is yung Assassin's Creed Bloodline na talagang pinaiksi siya na Assassin's Creed. Isa lang guys ang alam ko na na-port talaga nila na from PlayStation to PSP na maganda talaga yung game siya, which is yung Dante's Inferno. Pero yung ibang games talaga guys, talagang merong version yung PSP. Ito guys, na-port nila to ng maayos. Dito guys sa PS Vita. Itong Assassin's Creed Liberation. So habang hinihintay natin guys yung loading screen nito, so sabihin ko sa inyo guys yung mga pros and cons nitong PS Vita. Syempre unang-una dyan guys is yung ergonomics niya. Masarap to hawakan guys, sa totoo lang. Tapos syempre packetable siya no. So kasyang-kasya to guys sa bulsa mo. Jailbreak na nga siya. So makakalibre ka guys sa mga games. Di mo na kailangan bumili. So para sa akin lang naman guys no, yung mga games na hindi na talaga nire-release para ma-preserve yun guys no, para sa mga younger generation. Okay guys na ginailbreak to. Kasi kung hindi to ginailbreak, hindi mo na malalaro talaga to. So kung bibili ka nito guys ngayon 2025, solid to guys. Kasi nga pinakita ko naman sa inyo kanina na talagang ang daming games nito na mada-download mo for free na lang no. Kasi naka-jailbreak na rin to. So kung naghahanap ka guys ng legit na games nito, ay for sure na mabibigo ka lang kasi sigurado yung kaunti na lang ang mga legit na games nito. At kung makakita ka man ng mga games nito ay sigurado yung sobrang mahal na no, kasi halos collector's item na yung mga game nito. Tapos meron talagang games na para sa PS Vita lang, kabukha nung Tier OA na tinesting natin kanina. Hindi mo ma-emulate yun. Kasi paano ma-emulate yun no? Usually ang mga handheld na ganito, na mga retro handheld, wala naman siyang pindutan dito eh. Hindi kamukha nito na meron talaga siyang pindutan dito para sa tear away. So sumunod guys, syempre yung OLED screen niya. Again guys, pag OLED screen yung handheld mo, sobrang ganda talaga niyan. Kaso yun nga, nagkakameron siya ng mga burn-in na nakikita nyo na dito, no? Kasi nga matagal na tong console na to. Pero para sa akin, nakakadagdag yun ng nostalgic feels eh. So ito yung Assassin's Creed Liberation, no? So na-port niya, kaso makita nyo naman na sobrang bagal niya. Siguro mga 20 frames per second lang to. So sumunod guys, kung meron kang PS4, no? So pwede mo siyang gamitin na parang PS Portal. Kasi nag-work to guys sa PS4 for remote play. And syempre guys, kung gusto mo ng kakaibang experience, so pinakita ko sa inyo guys sa Tier Away, nakakaiba talaga siya, no? Kasi unang-una meron siyang dalawang camera, front and back. Tapos yung mga touchpad niya nga dito. Ang galing ng pagkakagawa. So ano naman guys ang mga cons nito? Syempre unang-una, discontinued na to, no? So wala na talaga siyang support. And kung nag-expect ka ng mga bagong games para dito, wala na po. As in zero. Wala ka na guys hihintay ng mga bagong games dito. So kung ano guys yung mga games na nirelease, hanggang sa in-stop to, yun na lang guys yung mga malalaro mo dito. Pangalawa guys na naging problema ko dito dati ay yung kanyang memory card. Kasi sobrang rare ng memory card nito. Hindi siya micro SD. Hindi rin siya SD card eh. Ang ginagamit talaga nito is yung memory card talaga na ginawa talaga ng Sony. Ang pinakamalaki na yata nun is 128 gig. So kung marami ka guys games na i-install dito, no, so mabibitin ka guys dun sa 128 gig. Tapos sobrang mahal pa nun dati. Kasi nung nagkaroon ako nito nung first time, ang memory card ko lang nun mga 8 gig lang yata. Eh nung panahon na yun, malaking bagay ni 8 gig guys. Dati nga 1 gig lang, malaki na sa amin yun eh. Sumunod guys, syempre asahan mo na lumang console na to. So wala ka na mabibiling brand new nito. And syempre kapag hindi na siya brand new, so yung battery nito guys, no, hindi na siya kasing tagal nung unang release nito. So next na cons nito guys, no, accessories. So syempre discontinued na handheld na to. So wala ka na guys mabibili halos na accessories na to. Lalo yung charger na to guys kapag ka nasira mo to. So mahihirapan ka na rin guys makahanap nito. So conclusion tayo guys, for nostalgia experience na lang talaga tong PS Vita. And syempre yung mga games dito na hindi mo siya malalaro sa ibang handheld kasi meron talaga siya mga dedicated na games na talagang ginawa lang siya for PS Vita na gusto mo malaro yun guys. And OLED screen, ganda. And okay lang sa'yo guys yung mga old games na malalaro mo nga sa PS Vita. So for me, recommended pa rin naman siya, no? Pero hindi siya highly recommended, no? So recommended ko lang to para nga guys ma-experience mo rin yung PS Vita, no? Kasi dati ang mahal na ito. So for sure nung panahon na yun wala pa tayong mga pambili nun. Pero ngayon meron na tayong adult money kaya mabibili na natin guys yung
mga ganito and may experience na rin natin siya first hand. Kaso syempre, again, don't expect too much sa kanyang graphics performance kasi luma na talaga to guys. So yun lang guys ang review ko nitong PS Vita. So kung nagustuhan mo naman tong video na to, syempre huwag mo naman kalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. I-like mo na rin tong video na to at syempre i-turn on mo na rin notification bell para lagi ka updated pag may mga bagong upload about sa gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!